Game, tuloy tayo dito sa Tanim Pokpok, mga kababayan. Oh. Hindi, eto ha, bago tayo pumunta kay Tanim Pokpok, alisin muna natin yan. Yung eto nga, yung matagal nyo nang idinidiin, mga DDS, mga hinayo pa kayo, yung matagal nyo nang idinidiin na si Martin Romualdez hanggang ngayon, wala pa ding nangyayari. Lagi nyo sinasabi, may maleta, may maleta, may maleta. Anak ng putik naman. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapakulong. Tapos, sino yung mga, sino yung inyong mga witness? Yung 18 marites. Yung 18 marites, na kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Naku, yari yan 18 marites na yan sa ombudsman. Ano? Bakit? Kasi hindi uubra doon sa ombudsman, mga kababayan, yung sama-sama sila na magsasalita. Hindi, ayaw. No? Kailangan daw po individual silang magsasalita, mga boss chief amo sir. Ayaw pa naman yun ng mga 18 marites at nilabaligod. Bakit? Kasi ang estilo ho niya mga yan, mga boss, kailangan sama-sama. Upang sa ganon, kapag ka nagkamali yung isa, madaling itatama ng ibang marites nila. Di ba? Tingnan mo yung mga patawag sa kanila ng NBI. Ano sabi? Isa-isa kayo. Ayaw mga pumayag ko, mga kababayan. So kung yun yung magiging witness versus dito kay Martin Romualdez, mga boss chief amo sir, ang tingin ko po mga kababayan, ibabasura lang po yung kaso kay Martin Romualdez. Ang tingin ko lang po dyan, mga boss chief amo sir, nakulitan na lang po ang office ang Office of the Ombudsman sa mga makukulit na mga DDS. Ganun lang. Total naman, merong nagsasalita ng mga 18 marites sa kanila. Sige, kasuhan na nga lang. Okay, makikita naman ng piskalya yan eh. Kung dapat pang matuloy yung kaso o kung dapat bang makulong itong si Martin Romualdez. Sa nakikita natin ng mga press con po ng 18 marites at nilabaligod, mga kababayan. Puro hula-hula lang eh. Di ba, Alan? Puro hula-hula lang mga boss chief amo sir. Isama mo na si Orly Gutesa na isa pa din manghuhula, mga kababayan. Di ba, puro ganun lang naman po. Kaya ang nakikita ko dito, siguro yung Office of the Ombudsman, nakulitan na lang sa kanila. Sige, kasuha mo na din si Romualdez. Total naman, makikita naman ng piskalya yan kung dapat isulong o hindi. Di po ba, mga boss chief amo sir? Ito ang mga halata pong takot, mga bossing. Sino po, mga kababayan? Ito, yung mga Duterte, Di ba? Kay Martin Romualdez, sige, all out, labas, walang problema, laya, tingnan nyo lahat yan, patawag nyo ako sa ICC, sige, pupunta ako. Di po ba, mga bossing? Paglabas ni Martin Romualdez galing sa ICC, nakangiti pa, masaya pa. Etong mga ito, biruin mo, hinaharang nila yung BIR box. Kasama nung mga DDS na mga sumusuporta po sa kanila, mga kababayan. Pati po yung ibang mga vlogger nila, nako, ayan, inilabas na, hinayaang malabas yung BIR box. Hindi nyo nararamdaman, hindi nyo naiisip na mga DDS supporter na kumbaga ayaw ipakita sa inyo yung mga ganitong mga dokumento papeles. Hindi kayo nagtataka? Bakit ganun? Kung itong mga iniidolo ko ready, go at wala naman itinatago, dapat hindi nila kinukontra yung mga BIR box, etc. Di ba, mga kababayan? ICI, boss. Sabi ni Alex Changsing. Ano ba sabi ko? ICC? Sorry naman. Di ba? Ganun kasimple yan. Kailangan nyo yung mga tax record namin. Sige, halongkatin ninyo. Panigurado at sigurado naman na maipapaliwanag namin lahat ng iyan. Pero, hindi ho. Hayagan at ipinapakita nila na talagang takot silang mahalongkat ang lahat ng posibleng maging laban po sa kanila. Sa vice-presidente na nga lang nung mag-uumpisa pa lang ho ang impeachment
Di ba? Ano ba yan? Wala bang, alam nyo ha, 40 minutos na ako nagsasalita dito. Ang putang inan tong mga DDS na to, hanggang ngayon wala pa ding maipanlaban doon sa mga sinasabi ko. Ano? Oh, wala akong nakikita. Eh boss, ganito niyan, ganyan yan, no? Walang maipaliwanag. Ang gagawin, mamimiloso po. Boss, kwento mo na lang yan sa pagong, gamitin mo yung utak mo sa bobo, yung bobo mo. Eh, kasi walang kakayanan, mga bossing. No? Walang kakayanan itong mga bopol na ito na ipagtanggol yung mga iniidolo nila. O sige nga, paano nyo ipagtatanggol? Gusto ko makarinig ng mga pagtatanggol galing sa mga DDS. Kaya ba? O wala lang? Hanggang pampilosopo lang ang kaya. Kasi alam naman natin na ganyan lang yung utak ho nila, mga boss Chief Amos. Pag hindi kinakaya at pagka wala nang kasabi, bayaran ka. Adik ka din. 'Di ba? Kawawa. Kaya kapag kayong nandiyan sa comment section, pampiso lang ho. Patignan mo ito, si Elo Zambrano, hindi bobo lahat tulad mo. Sabi, gagalit ang puking ino to. Hindi bobo lahat ng tulad mo, adik. Ang putek na yan. Wala man lang na ipantabla doon sa mga sinabi ko. Puro ganun lang. Pantanga lang ang putang ng mga sinasabi. Hindi bobo lahat ng tulad mo. Hindi nyo nga maipagtanggol ang Vice Presidente at ang mga Duterte. Wala. Nandiyan si Simple Toki. Shoutout sa iyo, sir. Hindi bobo lahat ng tulad mo. Adik kasi kayo, kaya naniniwala kayo sa tangik. Kayo mga uto-uto. Kayo yung adik na sinasabi nyo, hanggang ngayon hindi pa din napapatunayan. Hanggang ngayon yung nagsabi ng adik nakakulong doon sa dahig. Hanggang ngayon, ayun. Nasa oblo, humihimas ng rehas. Ang gagalit kayo. Gagalit yung mga DDS, nagmumura. Ano? Hindi. Wala bang, Mark, ganito yan. No? Ganito ang masasabi namin. Wala bang yung tipo bang maipagtanggol nyo yung inyong Vice Presidente? Hindi yung ganito. Kasi buenas nyo ha. Kasi binabasa ko yung mga comment ninyo. Hindi kagaya doon sa mga mahihina ang ulo ninyong mga vlogger na hindi mabasa yung huge. Doon yung mga comment ng mga pro-administration at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, binubura ng mga mababantot ninyong mga vlogger. Di ba? Dito, buenas kayo. Binabasa namin yung inyong mga komento. Baka sakali maliwanagan kami sa inyong mga ikukomento. Pero wala naman kami palang mapulot na maganda sa inyong mga komento. Pambobo din yung mga komento ninyo. Ito yung mga iniidolo ninyo. No? Takot maipalabas, takot maipakita yung mga BIR, yung mga tax records nila. Di ba? Ito pa, isang idol nyo pa. Dumako at pumunta tayo kay Leandro Lebiste. No po? Si Boss Tanimpokpok.